Naramdaman mo na ba sa buhay mo na para bang espesyal ka para sa isang tao? Pakiramdam mo, ikaw ang pinili, ang nag-iisa na talagang nakakaintindi sa kanyang kalooban? Pero paano kung sabihin ko sa iyo, para sa isang narcissist, hindi ka kailanman naging isang tao. Isa ka lang function, hindi ka isang personalidad, isa ka lang instrumento o gamit. Masakit bang pakinggan? Ngayon, hindi tayo magtutuon sa iyong mga damdamin. Sisilipin natin mismo ang isip ng narcissist at titingnan ka natin sa kanyang pananaw. Hihimay-himayin natin kung sino nga ba talaga ang tinatawag niyang ideal na biktima sa kanyang baluktot na mundo. Pangako, pagkatapos ng bidyong ito, maiintindihan mo kung bakit nangyari ang lahat at kung bakit hindi talaga ikaw ang problema. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Gaano man ito kahirap tanggapin? Kung ganoon, simulan na natin. Bago tayo magsimula, mahalagang maintindihan natin ang isang pangunahing prinsipyo na nagtutulak sa lahat ng kilos ng narcissist. Ito ang konsepto ng narcissistic supply o narcissistic resource. Isipin mo na lang na sa loob ng narcissist, mayroong isang walang hanggang black hole o itim na butas sa lugar ng kanyang self-esteem o pagpapahalaga sa sarili. Hindi niya kayang gumawa ng sarili niyang pakiramdam ng halaga mula sa loob, tulad ng ginagawa ng mga taong malusog ang pag-iisip. Kailangan niya itong patuloy na makuha mula sa labas. At itong panlabas na kumpirmasyon, ang paghanga, atensyon, takot, pagsamba, maging ang matinding galit, ito ang tinatawag na narcissistic supply. Ito ang kanyang fuel, ang kanyang hangin, ang kanyang droga. Kung wala ito, nakararamdam siya ng matinding pagdurusa at kawalan. Kaya ang buong buhay niya ay isang walang katapusang, desperadong paghahanap at pananamantala sa mga pinagmumulan ng supply na ito. At ang pangunahin, ang pinakamahusay na pinagmulan ay ikaw, isang kapwa-tao. Ngayong alam mo na ito, tingnan natin kung anong mga papel ang ibinibigay niya sa iyo sa kanyang baluktot na script. Kaya, ang una at pinakamahalaga mong papel, ikaw ang pinagmumulan ng enerhiya. Hindi ka niya nakikita bilang partner o kaibigan, kundi bilang isang portable charger para lang sa kanyang ego. Ang iyong mga emosyon ang nagsisilbing pagkain niya. Kapag hinahangaan mo ang kanyang mga talento, nakakakuha siya ng porsyon ng high-quality positive resource. At kapag umiiyak ka naman dahil sa kanyang kalupitan, natatakot sa galit niya o nagmamakaawang huwag umalis, nakakakuha siya ng kaparehong halaga pero negative resource na nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan at kontrol sa iyo. Para sa kanya, walang pinagkaiba ang pag-ibig at takot. Ang mahalaga lang ay kung may flow ng enerhiya na pumupunta sa kanya o wala. Ikaw ay isa lamang function, parang saksakan ng telepono. Hindi siya nagpapasalamat sa saksakan, ginagamit ka lang niya. Kapag naubos ka na emotionally at hindi mo na siya na-charge ng kasing epektibo, maghahanap na siya ng bago at mas malakas na source. Hindi niya ito tinitingnan bilang pagtataksil. Para sa kanya, ito ay isang technical necessity lang. Isipin mo na lang siya bilang isang energy vampire na nakikita mo sa mga pelikula. Hindi lang ito metapora, ito ang eksaktong paglalarawan kung paano kanya tingnan. Ang pangalawang papel na itinakda niya para sa iyo ay ang maging karugtong ng kanyang sarili. Wala kang karapatang maging isang hiwalay na individual na may sariling pagnanasa, pag-iisip o hangganan. Sa isip niya, isa ka lamang karugtong niya, isang pandagdag na dapat eksaktong bumagay sa kanyang larawan. Tulad ng isang mamahaling sasakyan o sikat na tatak ng relo, kailangan mong itaas ang kanyang katayuan. Kailangan mong magmukha ng ayon sa gusto niya, magsalita ng mga partikular na bagay, at makipagkaibigan lamang sa mga tama na tao. Ipagmamalaki niya ang iyong mga tagumpay, hindi dahil masaya siya para sa iyo,
kundi dahil ang tagumpay mo ay kanyang tagumpay. Para bang sinasabi niya sa mundo, tingnan ninyo, ang ganda ng karugtong ko. Ngunit lagot ka kapag may ginawa kang bagay na makasisira sa kanyang imahe. Ang iyong pagkakamali, ang iyong paglihis, ang iyong pagtutol, hindi iyan simpleng personal mong usapin. Para sa kanya, para itong hindi na sumusunod sa kanya ang sarili niyang kamay. Ito ay isang pagre-rebelde, isang depekto sa kanyang pag-aari na kailangan agad na itama o parusahan. Ikaw ay bahagi ng kanyang harapan at wala kang karapatang magkaroon ng sariling buhay na hiwalay sa kanya. Sa simula pa lang ng inyong relasyon, ikaw ay gaganap bilang isang perpektong salamin. Sa yugto ng idealization, titingnan ka ng narcissist at ang makikita niya ay hindi ikaw, kundi ang pinakamahusay na bersyon ng sarili niya. Nakikita niya sa iyo ang lahat ng katangiang gusto niyang taglayin: kabaitan, kalinisan, tagumpay, at kagandahan. Sasabihin niya, parehong-pareho tayo, o kaya ay, wala pa akong nakilalang katulad mo. Ngunit sa katunayan, ang ibig sabihin niya ay, ikaw ang perpektong salamin na nagpapakita sa akin bilang isang perpektong tao. Hindi ikaw ang minamahal niya, kundi ang ideal na bersyon ng kanyang sarili na nasasalamin sa iyong mga matang puno ng paghanga. Ikaw ay isang blankong kanbas na ginagamit niya upang ipinta ang sarili niyang autorretrato. Binibigyan kanya ng maraming papuri at regalo, hindi dahil sa siya ay mapagbigay, kundi para mas lalo mong masalamin ang kanyang kadakilaan. Ngunit sa sandaling magsimulang ipakita ng salamin ang katotohanan, ang iyong pagod, ang sarili mong opinyon, o ang iyong mga depekto, ito ay nagiging baluktot, at dito magsisimulang magalit ng husto ang narcissist. Hindi niya matatanggap ang salamin na nagpapakita sa kanya ng katotohanan. Gusto niya itong basagin at humanap ng bago, makinang, at makinis. Para sa kanya, ang empatya mo ay hindi regalo. Ito ay tool o kasangkapan para mangmanipula. May kakaibang galing ang mga narcissist na mahanap ang mga taong may mataas na empatya, mabait at mahabagin. Tinitingnan nila ang empatya mo bilang susi na magbubukas ng lahat ng pinto papunta sa iyong mga resources. Alam niyang maawa ka kapag nagkwento siya tungkol sa mahirap niyang pinagdaanan noong bata pa siya. Alam niyang patatawarin mo siya kapag nangako siyang hindi na mauulit kailanman. Gagamitin niya ang kakayahan mong umintindi at makiramay laban sa iyo. Dadaing siya at magpapakaawa na siyang magdudulot sa iyo ng matinding guilt o pagkakasala. Magpapanggap siyang nagsisisi dahil alam niyang bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon dahil sa kabutihan ng puso mo. Para sa kanya, ang empatya mo ay kahinaan, isang vulnerability na dapat at kailangang pagsamantalahan. Hindi niya ito pinahahalagahan. Hinahamak pa nga niya ito dahil hindi niya kayang maramdaman ang ganyang damdamin. Ang pagiging handa mong tumulong at magpatawad ay tinitingnan niya bilang katangahan na nagbibigay sa kanya ng lisensya na makuha ang gusto niya ng paulit-ulit. Isipin mo ang isang burglar na nakahanap ng universal key. Iyan ang kahulugan ng empatiya mo para sa kanya. Ang mga kahinaan at depekto mo, tingin niya, ay mga bala para sa hinaharap. Mula pa lang sa simula ng inyong pagkikilala, hindi lang basta nangangamusta ang narcissist. Nag-iimbestiga yan. Tahimik siyang nakikinig habang ibinabahagi mo ang iyong mga takot, insecurities, at mga trauma mula sa nakaraan. Pero hindi niya ito ginagawa para damayan ka. Lahat ng iyan ay meticulously niyang itinatala sa kanyang internal na compromat file. Bawat kahinaan mo ay isang bala sa kanyang baril na gagamitin niya ng walang pag-aalinlangan laban sa iyo sa face ng devaluasyon. Takot kang mag-isa?
Magbabanta siya na aalis siya sa buhay mo. Insecure ka ba sa hitsura mo? Bubulungan ka niya ng masasakit na komentaryo tungkol sa iyong itsura o katawan. Nahihiya ka ba sa isang pagkakamali mo noon? Hahayaan niyang paulit-ulit mong maramdaman na wala kang kwenta sa pamamagitan ng pag-alala sa pagkakamali na iyon. Kinokolekta niya ang lahat ng sensitive points mo para methodical siyang makapag-pressure. Gagawin niya ito tuwing gusto niyang kontrolin ka o parusahan dahil sa hindi mo pagsunod. Lahat ng ibinabahagi mo sa kanya sa mga sandali ng inyong pagiging malapit, gagawin niyang sandata at gagamitin niya laban sa iyo. Isa pa sa mahalaga mong papel, ang maging personal niyang manunood. Ang buhay ng isang narcissist ay isang walang katapusang palabas ng iisang aktor kung saan siya ang bida, nagpapanggap na bayani, henyo o minsan ay biktima. At ikaw naman, nakatalaga kang maging masugid na manonood na walang tigil na dapat pumalakpak. Kailangan mong pakinggan ang kaniyang oras-oras na monologo tungkol sa kaniyang kadakilaan, sa kaniyang mga problema, at kung gaano kawalang katarungan ang mundo sa kaniya. Kailangan mong hangaan ang kaniyang mga kwento, kahit na siguro 100 beses mo na itong narinig. Dapat kang tumawa sa kaniyang mga biro at makisimpatiyang tumango-tango kapag nagrereklamo siya. Kapag sinubukan mong ipaikot ang usapan sa iyo at nagkwento ka tungkol sa sarili mong problema o tagumpay, ituturing niya itong isang walang hiyang pagtatangkang kang nakawin ang kaniyang spotlight. Kaagad siyang mawawala ng interes. Magsisimula siyang humikab, puputulin ang sinasabi mo, o babaliwalain niya ang nararamdaman mo. Hindi niya kailangan ng dialogo. Ang kailangan niya ay isang auditorium na may iisang tao na siyang magbibigay ng tuloy-tuloy na ovations. Kapag huminto ang palakpak, aalis na lang siya at hahanap ng ibang entablado at ibang audience. Sa paningin ng isang narcissist, ang iyong kalayaan ay isang direktang banta. Ang narcissist ay naghahangad ng ganap na kontrol. Gusto niyang bumuo ng isang saradong sistema kung saan siya lang ang sentro ng mundo. Sinasira ng iyong kalayaan, ang iyong mga kaibigan, hobbies, karera, at sariling opinyon ang sistemang ito. Maaaring iimpluwensya ka ng iyong mga kaibigan na labanan siya. Ang trabaho mo ay nagbibigay sa iyo ng financial independence at kumpiyansa sa sarili, kaya't mas mahirap ka ng kontrolin. Ang iyong mga hobbies ay kumukuha ng oras at atensyon mo na sa tingin niya ay dapat na nakalaan lamang sa kanya. Kaya naman, sadyang sisirain niya ang lahat ng pundasyon ng iyong kalayaan. Magsisimula siyang batikusin ang mga kaibigan mo hanggang sa tumigil ka na sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ibababa niya ang halaga ng iyong trabaho para mapilitan kang umalis. Tatawanan at kukutyain niya ang mga hilig mo hanggang sa iwanan mo na ang mga ito. Ang layunin niya ay ihiwalay ka at gawin kang lubusang umaasa sa kanya, emosyonal, pinansyal, at sosyal. Sa mundong nilikha niya, siya lang ang kailangan mo. Anumang ibang pinagmumulan ng kaligayahan o suporta ay kompetisyon na dapat niyang wasakin. Para sa kanya, ang emosyon mo ay isa lang laro. Dahil ang narcissist ay walang malalim na sariling damdamin, tinitingnan niya ang damdamin ng iba na may malamig na pag-uusisa, parang isang siyentista o may kasabikan ng isang sugarol. Gusto niyang pindutin ang iba't ibang boton para lang makita kung ano ang magiging reaksyon mo. Ano kaya kung purihin ko siya? Ngumiti siya. Paano naman kung baliwalain ko siya buong gabi? O nag-aalala siya. Ano kaya kung bugbugin ko muna siya ng pagmamahal, tapos bigla akong lalayo at magiging malamig? Wow, grabe, nagdulot ito ng matinding bagyo. Ang emosyonal mong pagbabago-bago, ang sakit, ang lungkot, ang saya mo, para sa kanya, isa lang tong nakakaaliw na palabas na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Kaya niyang paiyakin ka, tapos, na may nagyayelong kalmado.
Magtatanong siya, bakit ka ba ganyang kabilis mag-react? Hindi siya nakararamdam ng awa sa sakit mo. Sa halip, nasiyahan siya sa epekto na idinulot niya. Para siyang bata na sinira ang laruan para lang makita kung ano ang nasa loob nito. Wala siyang konsensya, tanging interes, at matinding pakiramdam ng kanyang sariling kontrol at kapangyarihan ang nararamdaman niya. Ang personal mong mga limitasyon ay tinitingnan niya bilang isang matinding hamon na kailangan niyang lampasan. Sa isang normal na tao, ang hindi ay nangangahulugang tigil, pagrespeto sa sarili at espasyo ng iba. Ngunit para sa isang narcissist, ang hindi ay pambungad sa isang mapanganib na laro na ang tawag ay sirain ang kanyang kagustuhan. Hindi umiiral ang iyong mga limitasyon para sa kanya. Ang mga ito ay nakakainis lamang na balakid sa pag-abot ng kanyang layunin. Kapag sinabi mong, hindi ko ito gusto, o kaya naman, ayaw ko itong gawin, ang naririnig niya ay, sige, subukan mo akong pilitin. Gagamitin niya ang lahat ng pamamaraan, panunuyo, pangingikil, pagbabanta, at paninisi para wasakin ang iyong depensa. Ang bawat limitasyong mababali ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Nagpapatunay ito ng kanyang pagkanakahihigit at ng iyong kahinaan. Nakakakuha siya ng matinding kasiyahan sa pagpilit sa iyo na gawin ang mga bagay na labag sa iyong kalooban. Hindi siya naghahanap ng kompromiso. Ang nais niya ay ang iyong ganap na pagsuko. Sa kanyang mundo, ang sarili lamang niyang mga kagustuhan ang umiiral at ang iyong mga limitasyon ay mga pansamantalang tanggulan lamang na malugod niyang wawasakin. Isa sa pinakakaraniwang papel na igagawad niya sa iyo ay ang pagiging scapegoat o ang tagasalo ng lahat ng sisi. Napakahina at napakanipis ng ego ng isang narsisista. Hindi nito kayang tanggapin kahit ang kaunting pahiwatig na siya ay nagkamali o may kapintasan. Hindi niya talaga kayang aminin ang kanyang mga pagkakamali. Kaya naman, kailangan niya ng isang tao na pagsasaluhan ng lahat ng sisi at pagkabigo niya sa buhay. At ang papel na iyan ay buong puso at tuwang-tuwa niyang ibibigay sa iyo. Na-late ba siya sa meeting? Ikaw ang nagpabagal sa kanya. Natanggal siya sa trabaho? Ikaw ang dahilan kung bakit magulo at nakakakaba ang sitwasyon sa bahay. Nagtaksil siya? Siguro, hindi ka lang sapat o magaling sa kama. Gagamit siya ng matitinding pagbaluktot sa katotohanan at tahasang gaslighting para lang patunayan na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ikaw ang nagiging parang lalagyan ng lahat ng kanyang negatibong emosyon, kahihiyan at pagkabigo. Para bang ibinabato niya sa iyo ang lahat ng masasamang bagay na nasa kanya. Kaya naman, nananatili siyang malinis at walang bahid sa sarili niyang paningin. Ito ang paraan niya para mapanatili ang ilusyon ng kanyang pagiging perpekto at kahanga-hanga. Ikaw ang kanyang lightning rod na siyang sumasalo sa bawat bugso ng kidlat na galing sa kanyang pagiging palpak. Ang pagpapatawad mo sa kanya ay hindi kabutihan, kundi isang opisyal na lisensya para lalo ka pa niyang abusuhin. Sa unang beses pa lang na pinatawad mo siya, may importante na siyang naisip. Effective to sa kanya. Yung bawat, sige na nga, pinapatawad na kita, hindi niya yan tinitingnan na awa o pagmamahal, kundi kahinaan mo lang at kakayahan mong magtiis. Hindi siya nagbabago at wala siyang balak magbago. Sa halip, alam niya na pwede pa siyang mag-level up sa kasamaan. Kung pinatawad mo ang simpleng masasakit na salita, papatawarin mo rin ang pagsigaw. Kapag pinatawad mo ang sigaw, palalampasin mo rin ang pang-iinsulto. Kapag pinatawad mo ang insulto, papatawarin mo na rin ang pangangaliwa. Ang pagpapatawad mo sa kanya ay parang green light, senyales na pwede pa siyang lumampas nang lumampas sa limitasyon. Hindi niya pinapahalagahan ang kabaitan mo. Ginagamit lang niya yan para sukatin kung gaano siya kalupit pwedeng maging
Ang tingin niya sa iyo ay isang taong walang self-respect, handang tiisin ang lahat. Huwag lang siyang mawala sa buhay mo. Patuloy niya yang susubukan kung hanggang saan siya pwedeng umabot bago ka tuluyang bumigay. At kapag nangyari na yon, syempre, ikaw pa ang sisisihin niya. Marahil, ang pinakamalala sa lahat, ang turing niya sa iyo ay parang isang bagay lamang at hindi isang buhay na tao. Ito ang tinatawag na objectification o pagtingin bilang bagay. Para sa kanya, isa ka lang gamit. Maganda, kapaki-pakinabang, functional, pero sa huli, isa ka lang paring bagay. Ang isang bagay ay walang sariling damdamin. Ang isang bagay ay walang karapatan. Pwede itong gamitin kapag kailangan at itatabi lang sa isang sulok kapag nakakaistorbo. Pwede itong sirain kapag masama ang iyong loob. Pwede itong itapon kapag nagsawa na at papalitan ng bago o ng mas fashionable. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakalamig ng pakikitungo niya sa iyong sakit at pighati. Naranasan mo na bang naawa sa martilyong ipinukpok mo sa iyong daliri? Hindi, nagalit ka pa nga sa martilyo. Ganoon din, ang narcissist ay hindi kailanman makaramdam ng empatiya sa iyo. Ikaw ay isa lamang instrumento para matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ang dehumanisasyon na ito o pagtanggal ng iyong pagkatao ay ang susing mekanismo na nagbibigay daan sa kanya upang gawin ang pinakamalulupit na bagay nang walang bahid ng pagsisisi o konsensya. Hindi ka lang niya talaga tinitingnan bilang isang kapwa-tao na may sariling damdamin at kaluluwa. Para sa kanya, ang tagumpay mo ay isa ng personal na pambabastos. Natural lang na dapat ay masaya ang iyong partner sa mga narating mo, pero iba ang usapan pagdating sa isang narcissist. Ang tagumpay mo, lalo na kung hindi siya ang dahilan, ay nagdudulot sa kanya ng matinding, nag-aalab na inggit. Bakit? Dahil sa mundo niya, wala nang pwedeng sumikat kundi siya lang. Ang tagumpay mo ay naglilipat ng atensyon palayo sa kanyang sarili. Pinatutunayan mo na kaya mong maging matagumpay at masaya kahit wala siya. Bumababa ang tingin niya sa sarili at nawawalan siya ng kontrol. Kaya gagawin niya ang lahat para walang kwenta ang tingin niya sa mga naabot mo. Na-promote ka? Sasabihin niya, "Hay, kahit sino naman makakakuha niyan sa trabaho mo. Nagsulat ka ng libro? Sino pa ba ang nagbabasa ng libro ngayon? Pumayat ka at gumanda ang itsura mo? Mag-ingat ka, baka magmukha ka ng butot balat." Sinasabotahin niya ang mga plano mo. Hihikayatin kanyang huwag na lang ituloy ang mga bagong proyekto at magbibigay siya ng problema bago sumapit ang mga mahahalagang okasyon para sa iyo. Hindi niya matatanggap na mas sisikat ka pa kaysa sa kanya. Ang kaligayahan mo ay parang lason sa kanyang ego. Ang kaalaman mo tungkol sa kanya at sa tunay niyang pagkatao ay itinuturing niya na isang malaking panganib sa kanyang buhay. Habang nalulunod ka sa ulap ng ilusyon at naniniwala sa perpekto niyang imahe, ligtas ka at madaling kontrolin. Ngunit sa sandaling magsimula ka, nang makita siya sa likod ng maskara, ang kanyang mga manipulasyon, ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang kawalan, ikaw ay nagiging isang saksi mula sa pagiging biktima. Mapanganib ang isang saksi. Mayroon kang impormasyon na kayang magwasak sa kanyang panlabas na anyo. Kaya mo siyang ibunyag sa lahat. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Kaya naman, sa oras na maramdaman niyang nagmumulat ka na, biglang mag-iiba ang kanyang kilos. Sisikapin kanyang sirain ng moral sa pamamagitan ng agresibong kampanya ng paninira para walang maniwala sa bawat salita mo. O kaya naman, bigla siyang puputol ng lahat ng ugnayan at maglalaho para hindi ka makasira sa kanyang reputasyon. Hindi kanya takot mawala bilang isang tao. Ang kinatatakutan niya ay ikaw, bilang tagapagdala ng katotohanang makakasira sa kanya. Nagiging banta ka sa pambansang seguridad ng kanyang munting kaharian ng pagiging narcissist.
Sa pananaw niya, ikaw ay pag-aari niya. Hindi kanya tinitingnan bilang isang kapareha na kasama niyang bumubuo ng pantay at patas na relasyon. Tinitingnan kanya bilang isang bagay na nakuha lang niya. At ang isang pag-aari, puwedeng gamitin at kontrolin ayon sa gusto ng may-ari. Ito ang dahilan kung bakit siya may matinding selos at gustong-gusto niyang kontrolin ang bawat galaw mo. Iniiskan niya ang cellphone mo, hindi dahil natatakot siyang magloko ka at masaktan siya. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang makasigurado na ang bagay niya ay hindi nagagamit ng iba. Nagagalit siya kapag nakikipag-usap ka sa ibang tao, hindi dahil namimiss ka niya. Nagagalit siya dahil inuubos mo ang resource na pag-aari niya sa mga estranghero. Siya, pwede siyang magloko ng paiba-iba pero hindi ka niya mapapatawad kahit sa simpleng inosenteng pagpapakyut. Dahil siya ang may-ari, hindi ikaw. Ang isang pag-aari ay walang karapatang magkaroon ng sarili nitong kagustuhan. Ang ganitong pagiging possessive ang isa sa mga dahilan kung bakit sobrang sakit sa kanya ang hiwalayan kahit pa siya mismo ang nag-umpisa. Hindi niya matanggap na ang kanyang pag-aari ay nagdesisyong maging malaya. Kapag nagdesisyon kang umalis, hindi niya yan titingnan bilang karapatan mo sa sarili mong kaligayahan, kundi bilang sukdulan ng pagkakanulo. Sa universo niya, hindi ka pwedeng umalis basta-basta. Siya lang ang may karapatang magpasya kung kailan matatapos ang relasyon. Ang pag-alis mo ay isang akto ng pagsuway, isang pag-aalsa ng alipin na sumisira sa kanyang grandiosong pagtingin sa sarili. Hindi siya nalulungkot sa pagkawala mo. Ang nararamdaman niya ay narcissistic rage o matinding galit dahil sa pag-iwan, dahil sa pagtanggi. Paano mo nagawa yan? Siya, na perpekto at walang katulad, ay tinanggihan mo na isa lamang extension o accessory niya. Hindi niya ito matatanggap. Ang matinding galit na ito ay maaaring humantong sa panghaharas, pananakot, pangungutong, blackmail, at yang mismong smear campaign, kampanya ng paninira, na pag-uusapan natin mamaya. Maghihiganti siya, hindi dahil mahal ka niya at gusto kang balikan, kundi dahil napahiya ang kanyang ego. Kailangan niyang maibalik ang kanyang pagiging superior sa pamamagitan ng pagsira sa iyo. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya at sa buong mundo na hindi siya ang masama, kundi ikaw ang walang utang na loob at baliw. Pagkatapos ng hiwalayan, lalo na kung ikaw ang nakipag-break, may bago at pampublikong papel na iaatang sa iyo, ang baliw na ex, the crazy ex. Hindi matanggap ng isang narcissist na may matino at maayos na taong makakawala sa kanya, lalo pat mataas ang tingin niya sa sarili. Kaya naman, magsisimula siya ng smear campaign para sirain ang reputasyon mo bago ka pa makapagsalita. Kukumbinsihin niya ang inyong mga kaibigan, kamag-anak at katrabaho na ikaw ay inadequate, masyadong emosyonal, sobrang selosa o may problema sa pag-iisip. Magpapakita siya bilang isang marangal na biktima na matagal nagtiis sa mga kakulitan at kalokohan mo at sinubukan ka pang iligtas. Gagamitin niya laban sa iyo ang lahat ng mga sikreto na ipinagkatiwala mo sa kanya. Babaluktutin ang mga ito hanggang sa hindi na makilala ang tunay na katotohanan. May dalawang layunin itong kampanyang ito. Una, protektahan ang sarili niyang imahe. Pangalawa, ihiwalay ka sa anumang suporta ng lipunan upang wala ni isa mang maniwala sa iyo kapag nagdesisyon kang sabihin ang totoo. Kailangan niyang tiyakin na sa mata ng publiko, siya ang nanatiling bida, hero, at ikaw ang kontrabida, villain. Ito ang huli, ngunit pinakamahalagang manipulasyon na sisigurong kontrolado niya ang salaysay o istorya ng inyong relasyon. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, mananatili ka pa ring hindi malilimutang pinagkukunan sa kanyang isip. Kahit lumipas na ang mga buwan o taon,
at may bago na siyang biktima. Hindi kanya kailanman tatanggalin sa kanyang database. Naaalala niya kung anong klaseng resource ang ibinibigay mo sa kanya. Kapag naubos o hindi naging kasing husay ang bago niyang source, babalikan kanya ng walang pag-aatubili. Ang prosesong ito ay tinatawag na hoovering o pagba-vacuum. Bigla na lang siyang magpapakita sa buhay mo. Magsisend ng text na, "Hi, kumusta ka na?" O magla-like ng luma mong litrato o di kaya'y magsasabi na miss ka niya at nagbago na raw siya. Huwag kang magpapalinlang. Hindi ito pag-ibig at lalong hindi pagsisisi. Ito ay simpleng pagtatangkang kumonekta ulit sa subok na niyang saksakan. Tinitingnan niya kung bukas pa ba ang pinto para sa kanya. Gusto niyang masiguro na may kapangyarihan pa rin siya sa iyo. Para sa kanya, isa ka lang backup plan o isang valuable asset na sayang kung tuluyang mawawala. Hindi niya naaalala ang sakit na idinulot niya sa iyo. Ang naaalala lang niya ay ang pakiramdam ng kasiyahan na ibinibigay mo sa kanya. Para sa isang narcissist, ang makita kang masaya pagkatapos niyang mawala ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Maaari kanyang sabihan ng "wish you all the best", pero sa kaloob-looban niya, ang isipin na masaya ka nang wala siya ay hindi niya kayang tiisin. Ang iyong kaligayahan ay nagpapababa sa kanyang importansya. Pinapatunayan nito na hindi siya ang sentro ng iyong mundo at hindi lang posibleng mabuhay ka pagkatapos niya, kundi mas gumanda pa ang buhay mo. Winawasak nito ang buong pananaw niya sa mundo. Kaya naman, tinitingnan niya ang iyong social media, naghahanap ng anumang palatandaan na naghihirap ka. Pero kapag nakita niya ang masaya mong mga litrato, bagong relasyon o mga tagumpay, nagdudulot ito sa kanya ng matinding galit at inggit. Maaari niyang subukang sabutahihin ang kaligayahan mo. Magkakalat siya ng tsismis sa bago mong partner o magsusulat ng masasakit na komento. Talaga siyang naniniwala na wala kang karapatang sumaya kung wala siya. Sa kanyang isip, dapat kang magdusa ng walang katapusan dahil sa pagkawala ng isang kayamanan na katulad niya. Ang iyong kagalakan ay ang kanyang personal na pagkatalo. At ang huli, sa kanyang isip, mananatili kang ang kanyang sinira o pininsala. Kahit pa tuluyan ka nang nakabangon, nagtayo ng bagong buhay, at hindi mo na siya inaalala, sa kanyang sariling kwento, ikaw ang taong kanyang ginawa o sinira. Nagbibigay ito sa kanya ng masama at baluktot na pakiramdam ng walang hanggang kapangyarihan sa iyo. Hindi kanya iisipin bilang isang taong naglakas loob umalis at nagpagaling sa sarili, kundi bilang dating pag-aari niya kung saan siya nag-iwan ng permanenteng marka. Ito ang pinakahuling patunay ng kanyang delusyon at kadakilaan. Hindi niya kayang tanggapin ang iyong lakas. Kailangan niyang maniwala na hindi na mababawi ang pinsalang idinulot niya sa iyo dahil nagpapatunay iyon sa kanyang kapangyarihan. Sa isang masamang paraan, gusto niyang magdusa ka dahil ang iyong pagdurusa ay walang hanggang paalala na nag-e-exist siya at may epekto siya. Ayaw niyang gumaling ka dahil ang iyong paggaling ay magbubura ng kanyang mga bakas. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, nagbigay pa siya ng pabor sa iyo. Binigyan ka raw niya ng pinakamatitinding emosyon sa buhay mo, kahit pa mapanira ang mga ito. At dahil diyan, dapat ka raw maging habang buhay na nagpapasalamat at laging alalahanin siya. Kaya, ano nga bang pangkalahatang konklusyon ang mahihinuha natin mula sa pagtingin sa malamig at baluktot na mundong ito? Sa mata ng isang narcissist, ang biktima ay hindi tao. Isa lang itong multifunctional device. Ito ay isang salamin na dapat magpakita ng kanyang kadakilaan. Ito ay isang first aid kit na gagamot sa mga sugat ng kanyang ego. Ito ay isang pangsalo ng kidlat, lightning rod, na siyang dapat umako sa lahat ng sisi at pagkakamali niya. Ito
ay isang tropeyo na ipinagmamalaki niya, isang audience na dapat pumalakpak, at ito ang baterya na dapat mag-supply ng enerhiya sa kanya. Ang pag-unawa rito ay hindi dahilan para magtanim ng galit. Ito ay dahilan para maging malaya ka. Kapag naunawaan mong hindi kailanman ikaw ang problema, na isa ka lang pala niyang function, titigil ka na sa pagtatanong sa sarili. Ano ba ang mali ko? Malalaman mo na kahit sino na may tamang set ng katangian tulad ng empathy, kabaitan at kahandaang magmahal ay pwedeng mapunta sa posisyon mo. Hindi mo ito kasalanan. Napadpad ka lang sa teritoryo ng isang mandaragit. Salamat sa inyong panonood ng challenging na videong ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito para luminaw ang inyong pag-unawa, paki-like at mag-subscribe sa channel. At ang panghuling tanong ko sa inyo, alin sa 20 puntos na nabanggit ang talagang tumatak sa inyo? I-share ninyo ang inyong istorya sa comment section kung may lakas kayong loob. Tandaan, hindi kayo nag-iisa.